Kristo para sa iyo. Ulitin ko lang, pahalagahan ang ginawa ng Diyos at ni Kristo para sa iyo. Brother Abibico, handa na kaming makinig. Sa ating buhay, tsak na meron tayong mga espesyal na araw. Halimbawa, sa mag-asawa, ang kanilang wedding anniversary ay isang espesyal na araw. At ganoon din sa magkasintahan, ang kanilang special na araw ay ang kanilang mansari. Bueno, kumusta naman ang pagka-naririto natin ngayong gabi? Bakit dapat nating ituring ito na isa sa pinaka-espesyal na okasyon para sa atin at para sa inyo? Ngayong gabi, nais natin ipakita ang ating pagpapahalaga sa Diyos na Jehovah. Kaninong pag-ibig ang inaalala nyo o naaalala nyo ngayong gabi? O walang iba kundi ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos na Jehovah at ni Kristo Jesus para sa atin. Sa petsang ito, sa mga 2,000 taon ang nakalipas, ibinigay ni Jesus ang kanyang perpektong buhay para magkaroon tayo ng buhay o pag-asa na mabuhay magpakailanman. Nung huling gabi na bago siya pinatay, kasama ni Jesus yung kanyang 11 apostol. Sila lang ang kasama niya na pinasiyahan mismo yung hapunan ng Panginoon o yung Lord's Evening Meal. At nung gabing iyon, tiniyak ni Jesus na may bibigyan niya ang utos na ito na alalahanin ang kanyang kamatayan taon-taon para gunitain ang kanyang sakripisyo at pagmamahal sa sangkatauhan. Tingnan natin kung saan natin mababasa ang utos na yon. Pakisuyo mga kapatid at mga bisita namin. Sa mga bisita namin, pakisuyo din na i-share ninyo sa mga katabi ninyo, i-share ninyo yung kopya sa ating mga bisita dito sa ulat ng Lucas 22, 19 at 20. Lucas 22, 19 at 20. Kung narin na kayo, ganito po ang mababasa. Kumuha rin siya ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ito. Ibinigay sa kanila at sinabi, sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-ala sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din ang ginawa niya sa kopa. Pagkatapos nilang maghapunan, sinabi niya, ang kopang ito ay sumasagisag sa bagong tipan na magkakabisa sa pamamagitan ng aking dugo na ibubuhos alang-alang sa inyo. O dyan sa nabasa nating teksto, hindi lang basta iniutos ni Jesus na alalahanin, i-commemorate ang kanyang kamatayan taon-taon. Pagkos nagbigay din siya ng pattern kung paano natin gagawin ito. Bakit? Dahil kung pansinin natin kung bakit napaka-special nito, dun sa verse 19, sabi doon, patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa English, keep doing this in remembrance of me. Kaya bilang pagsunod natin sa utos ni Jesus, milyon-milyon na tao sa ngayon mula sa mga 240 na bansa ang nagdaraos ng hapunan ng Panginoong Hesus o Lord's Evening Meal. Sa mga malayang lugar, sa mga may freedom, karaniwan na nagdiriwang sila o nagtitipon sa mga Kingdom Hall, mga Assembly Hall, mga pribadong mga tahanan
At mayroon din mga titipon sa mga nirentahang pasilidad katulad sa atin. At paging doon sa mga bilangguan, mayroong ganitong kaayusan para sa mga kapatid natin na nakulong dahil sa kanilang pananampalataya. Ang ilan din ay doon sa parang wilderness. At dahil yun ang pinapaintulot ng kanilang kalagayan. At kahit pa sa mga ipinagbabawal ng mga bansa, ang ating gawain, which is nakaka-relate tayo sa bagay na ito, gayon pa man, susundin pa rin natin ang utos ni Jesus kahit na malagay sa panganib yung ating kalayaan. Bakit? Dahil mahalaga ang okasyon na ito para ipakita natin yung pagpapahalaga sa ipinakita na dakilang pag-ibig ng Diyos na Jehovah at si Kristo Jesus. Marahil ang ilan sa inyo ay nagsikap o kaya nag-ipon ng napakaraming lakas ng loob at panalangin para pati unang makapagpaalam sa inyong mga amo. O kaya baka naman yung mga iba ay hindi pinayagan pero nagsikap pa rin na dumalo sa napakahalagang okasyon na ito. At baka yung iba naman ay nagbiyahe pa sa malayong lugar para lang makadalo. Kaya lahat po kayo ay kinokomendahan sa inyong pagsisikap na ginawa para maka-attend sa napakahalaga at napaka-espesyal na okasyon na ito. Noong nakaraang taon, ang attendance ng memorial sa buong mundo ay umabot ng 21,119,442. Yan yung buong kabuuan. Ngayon, malalaman naman natin ang eksaktong bilang sa hinaharap. Pero ang tiyak, sigurado, marami ang nagpapahalaga sa napakahalagang special o ang memorial na ito. Kaya ngayong gabi, sasagutin natin ng maiksi ang apat o mahalagang katanungan. Una, paano naging posible ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo o ni Jesus? Pangalawa, sino ang nakikinabang sa iniibiging sakripisyo ni Jesus? Ikatlo, sino ang dapat makibahagi dito sa nakikita nating tinapay at alak? At panghuli, bukod sa pagdalo sa pagtitipong ito, ano ang pwede nating gawin para maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa ginawa ni Jesucristo para sa atin? Takuhan natin ang unang katanungan dito sa paano naging posible ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Nung ang unang tao, si Adan, ay maaari sanang mabuhay magpakailanman. Dahil nilikha siya ng Diyos na Jehovah, taglay ang perpektong katawan. At para mangyari yan, ang mabuhay magpakailanman dito sa lupa ay may pananagutan na ibigin, sambahin, at sundin ang Diyos na Jehovah. At alam natin mga kapatid kung ano ang resulta nito. Sinuway ni Adan ang Diyos na Jehovah at naiwala nila ang kanilang pag-asang mabuhay magpakailanman. Mahirap bang sundin ang utos ng Diyos na Jehovah sa perpektong o sa isang perpektong tao? Tiyak, hindi. At makikita natin yan ang ulat sa Biblia na napakadali sana para sa kanila na sundin ang utos ng Diyos. Ngayon, baka may tanong ninyo, sina Adan at Eva lang naman ang nagkasala. Bakit tayo nadamay? Pero, mag-background check muna tayo kila Adan at Eva habang sinasagot natin ang katanungan na ito. Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, mga bisita namin, na si Jehovah, nung nilalang niya sila Adan at Eva, meron silang kakayahan na gumawa ng tama. Sa katunayan, dahil perpekto sila, yung likas na hilig nila o yung inclination nila ay laging gumawa ng tama. Kaya, para mas mailarawan natin o may picturize natin ang aking sinasabi, mayroon tayong gagawing comparison. O kapag gumigising tayo ng umaga, minsan, may mga hindi pagkakataon o hindi maiwasang pagkakataon na tayo mainis o tayo'y
mairita. Halimbawa dahil masyadong maingay yung ating kasama sa bahay o ka-flatmate. O baka kapag tayo nasa pila at bigla tayong sisingitan. Baka tayo mainis. O kaya habang papasok tayo sa trabaho at binubusinahan tayo, habang nagmamaneho tayo, binubusinahan tayo nung nasa likod na tila kakagreen pa lang ay hindi makapag-antay. Anong mangyayari? Maaring mainis tayo o baka magalit tayo. Bakit? Dahil likas tayong may tendensyang gumawa ng mali. Kaya every time mga kapatid, every time nagigising tayo sa umaga, naka-incline tayo na gumawa ng mali. Kaya naman, kailangan natin ng puspusang pagsisikap para makagawa tayo ng tama. Madali ba ito? Mahalaga mga kapatid, yung ating determinasyon at yung tulong ng Diyos na Jehovah para magawa natin ang bagay na ito. Ngayon isipin natin si Adan. Nung siya ay sakdal pa, para makagawa siya ng mali, kailangan niya ng pagsisikap, maglaan siya ng pagsisikap upang hindi sumunod. Oo, dahil sa kanyang pagsuway, hindi likas doon sa kanyang pagkatao o pagiging natural. Kaya yung kanyang kilos ay nagpapakita ng intentional na rebellion laban sa Diyos na Jehovah. Kaya ano yung resulta? Naiwalan nila yung kanilang karapatan sana na mabuhay magpakailanman dito sa lupa. Ang masaklap pa, nang sila'y nagkaanak, na ipamana nila sa kanilang supling yung hatol ng kamatayan. Isang pasaning dala-dala natin sa kanilang pagsuway. Kaya dun sa katanungan kanina, bakit tayo nadamay? O tingnan natin ang tuwirang sagot. Roma 5:12. Pakisuyo mga kapatid at mga kaibigan natin. Roma 5:12. Kung naran na kayo, ganito po ang mababasa. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, si Adan ang tinutukoy, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. O, ipinapakita ng tekstong ito na ang tao ay mamamatay dahil sa kasalanan. Kaya lahat tayo ay nagmana ng kasalanan. Kaya kahit gaano ang gawin natin na mag-diet, kahit anong mga health conscious ang gagawin natin, kahit yung pinakamasasarap o pinakamasustansyang pagkain ang kainin natin, at regular tayo nag-i-ehersisyo araw-araw, ano yung nangyayari pa rin sa ating katawan? Tayong lahat ay nagkakasakit. Tayong lahat ay tumatanda. Tayong lahat ay nanghihina. At tayong lahat ay humaharap sa ating kaway, ang kamatayan. Yan ang dahilan o epekto ng minana nating kasalanan mula sa kila Adan at dun sa ating nabasang teksto. Kaya ang tanong, pwede bang mapalaya ang tapat pusong inapo ni Adan kasama tayo mula dun sa masaklap na kasalanan na minana nila? Ang sagot ay, oo, pwede. Sa pamamagitan ng dalawang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. Ano ito? Una, ang kusang loob na isinugo ni Jehovah ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus bilang perpektong tao. Ikalawa, kusang loob naman na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Kaya tingnan pa natin yung isang paliwanag ng ulat ng Biblia. Dito sa Roma 5:19. Romans 5:19. Kung narin na kayo, pakisabihan ako, Romans 5:19. Dahil lang sa pagsuway ng isang tao, yun yung unang Adan. Marami ang naging makasalanan. Pero dahil sa pagkamasunurin ng isang tao, yun si Jesus, marami ang magiging matuwid. O dyan sa nabasa nating teksto, ano yung punto? Dahil sa ginawa ni Adam, lahat ng inapo, tayo ay mamamatay. Pero dahil sa pagiging masunurin ni Jesus hanggang sa kamatayan, inilaan niya para sa atin ang kaligtasan. Pero baka maisip nyo,
Bakit kailangan mamatay ni Jesus? Hindi ba sakdal siya, perfect siya? Wala naman siyang ginawang kasalanan. O para masagot yan, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Nung nagkasala si Adan, ang kabayaran ng kanyang ginawang kasalanan ay kamatayan. At bilang mga inapo, mga offspring, tayong lahat ay naging alipin ng kasalanan at kamatayan. Kaya ano yung kailangan natin para mapalaya tayo dito? Kailangan natin ng pantubos o ransom. Ang pantubos ay isang bagay na nagpapalaya sa diwang spiritual, ibig sabihin ng tubusin, pangyarihin ang paglaya buhat sa kasalanan at parusang dulot nito. At yan ang dahilan kung bakit mamamatay o namatay si Jesus. Ibinigay ni Jesus para sa atin yung kanyang buhay bilang pantubos para maging posible sa atin na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Kaya namatay siya para mabuhay tayo magpakailanman. Tunay ngang nakakaantig puso na isipin natin na ibinuwis ni Jesus yung kanyang buhay para lang mabuhay tayo. Pero ang tanong, mabuhay saan? Sa langit o dito sa lupa? Pero habang sinasagot natin ang katanungan na yan, dadapot tayo dun sa ikalawang katanungan. Sino ang nakikinabang sa sakripisyo ni Jesus? Inilarawan ng Biblia ang dalawang uri ng pag-asa para sa mga taong tapat sa Diyos. Yung unang pag-asa, yung mabuhay ng walang hanggan sa langit, which is may limitadong bilang. At yung ikalawang pag-asa, yung mabuhay ng walang hanggan dito sa paraisong lupa, ayon doon sa orihinal na layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon ang tanong, para sa mga makalangit, gaano karami ang aakyat sa langit? Bueno, binabanggit ng Biblia ang sagot dito. Dito sa pangitain ni Apostol Juan. Pakisuyo mga kapatid at mga kaibigan. Dito sa Apokalipsis 14:1. Dito sa Apokalipsis 14:1, panaran na kayo, ganito ang mababasa. At nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok Siyon, at may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya, at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noo nila. Gaano karami ang itong may pag-asa na mabuhay sa langit? Malinaw ang sagot, 144,000. Sino ngayon yung kabilang sa 144,000? O doon sa binasa nating text, o doon sa verse 1, doon sa dulong bahagi, idiniin doon yung may pangalan si Jesus at pangalan ng kanyang ama na si Jehovah na nakasulat sa kanilang noo. Kaya tuwiran lang na mula nung panahon ng mga apostol, pumipili na ang Diyos ni Jehovah ng mga tapat na Kristiyano para maging bahagi ng tapat na 144,000. Ano yung rule ng 144,000? Para samahan si Panginoong Hesus na pamahalaan ang lupa. Kaya makatwiran lang na sabihin natin na talagang merong mabubuhay dito sa lupa magpakailanman at hindi lahat ay may makalangit na pag-asa. O para maipaliwanag natin yan. Halimbawa, kapag sa karaniwang administration, may mga pinuno na inatasan na ginawa sa mahalagang desisyon, while the rest of the population, sila yung nakikinabang sa kaayusan na yun. Halimbawa, sa isang paralan, hindi lahat ay pwedeng maging principal o teacher. Pero ang kanilang pamumuno ay nagbibigay ng ligtas na kapayapaan at kapaligiran para dun sa mga mangangaral. Sa kaparehong paraan, ang 144,000, which is a specificong bilang ito, ay pinili para magharing kasama ni Kristo doon sa makalangit na gobyerno ng Diyos. Kumusta naman para sa atin na nandito na taglay natin ang makalumang pag-asa? Ano ba yung mga pagpapalang inaasam-asam natin? Oo, marami tayong mga inaasam-asam na mga pagpapala galing sa Diyos na Jehovah. Pangunahin doon yung mabuhay magpakailanman
sa paraisong lupa. Doon sa ulat ng Isaiah 35:5 at 6 at Isaiah 65:21 at 22, inilarawan doon yung kalagayan natin sa paraiso. O halimbawa, tingnan natin. Dito sa Isaiah 35:5 and 6. Pakisuya mga kapatid, ano? Isaiah 35:5 and 6. Sabi, ang panahong iyon ay madidilat ang mga mata ng bulag at mabubuksan ang mga tainga ng bingi. Sa panahong iyon, ang pilay ay tatalon gaya ng usa at ang dila ng pipi ay hihiyaw sa kagalakan. Bubukal ang tubig sa ilang at ang mga ilog sa tigang na kapatagan. Opo, mga kaibigan, mga kapatid, ipinapangako ng Diyos na Jehova sa atin ng pisikal na pagaling. Darating ang panahon, hindi na natin kakailanganin ng salamin, hindi natin kakailanganin ng hearing aid, hindi natin kakailanganin ang wheelchair o saklay. Hindi rin natin kakailanganin ang mga gamot. O baka may nagme-maintenance sa inyo dito at nakalimutan yung maintenance, nag-aalala dahil nakalimutan uminom ng maintenance. Lahat ng mga yon ay hindi na natin aalalahanin. Bakit? Dahil lubos na pagaling ang ipagkakalob sa atin ng Diyos. Hindi natin kakailangan ng mga yon. At kung meron man tayong mga physical na deformities, katulad ng kapansanan, tulad ng hindi tayo makarinig, hindi tayo makakita, hindi tayo makapagsalita, lahat ng mga yon ay mawawala. Kaya nilulook forward natin ang bagay na ito dahil limitado lang ang kakayahan ng teknolohiya ng tao sa ngayon. Pero sa paraiso, tinitiyak ng Diyos ni Jehovah na lahat ng mga yan ay mawawala. O para rin sa mga magulang na nandito na nagsisikap na paglaanan, matugunan ang pangangailangan ng inyong mga pamilya. Mayroong magandang pangako ng Diyos ni Jehovah para sa atin. Pakisuyo muli mga kapatid. Dito sa Isaiah 65:21 hanggang 23. Isaiah 65:21 hanggang 23. Nandyan na kayo? Magtatayo sila ng mga bahay at titira ang mga iyon. At magtatanim sila ng ubas at kakain ang bunga nito. Hindi sila magtatayo pero iba ang titira. At hindi sila magtatanim pero iba ang kakain. Dahil ang araw o ang mga araw ng bayan ko ay magiging gaya ng mga araw ng isang puno. At lubusan silang masisiyan sa mga gawa ng kanilang mga kamay. Hindi sila mapapagod ng walang saysay. At hindi sila magsisilang ng mga anak na magdurusa. Dahil sila, ang mga ina po, nila ang mga supling na pinagpala ni Jehovah. Nai-imagine ba ninyo mga kapatid, mga kaibigan, na-picturize ba ninyo ang inyong kalagayan kapag nararanasan na natin ang mga pagpapalang ito dito sa lupa? Ano yung sabi doon sa verse 22? Makakaasa tayo na matataglay natin ang tunay na kaligayahan kapag dumating yung panahon na yon. Para sa mga magulang na katulad ko, ang ganda ng binanggit dun sa verse 23. Hindi sila mapapagod ng walang saysay. Oo, lahat ng inaasam natin na hindi mauuwi sa wala, ating mga pagsisikap. Sa paraiso, tiyak na kaligayahan ang ating matatamasa. Tiyak na pagpapalain tayo ng Diyos na Jehovah. Yung ating mga pinaghirapan. Tiyak na wala nang mangungupahan doon. Wala nang mag-aalala ng mga due dates. Wala nang mag-aalala kung may hirapan bang manganak, ilan ang ipapanganak, kahit 10, ay hindi na tayo mag-aalala. Ano yung assurance para talagang mangyari ang mga pangakong ito? O tandaan natin, mula nung panahon ni Jesus, nung nandito siya sa lupa, anong ginawa niya? Nagpagaling siya ng may sakit at hindi lang yon. Hindi lang yon. Bumuhay pa siya ng mga patay. Bakit? Kasi gustong gusto ni Jesus na pawiin yung epekto na naidulot sa mga tao ang kasalanan ni Adan. Kaya inaasahan natin ang isang makabuluhan na buhay at kasama rin natin yung ating mga mahal sa buhay. Mayayakap na natin, mga kapatid, yung mga nawala na mahal natin sa buhay, kasama natin sa paraiso.
Kaya kung ang pag-asa natin ay dito sa lupa, nakikita ba natin yung ating sarili sa hinaharap sa bagong lupa? O bahagi ng lupa? Tsak, gustong-gusto ng Diyos ni Jehovah na naroon ka o naroon tayo. Sa dalawang pag-asa na binanggit, ang pag-asa na mabuhay sa langit at ang pag-asa na mabuhay dito sa lupa, pwede ba nating piliin? Pwede ba nating piliin na doon ang gusto ko, doon sa makalangit na pag-asa? Bakit? Kasi gusto kong maging bahagi ng 144,000. Naitanong ba ninyo yun sa inyong sarili? Posible ba yun, mga kapatid? Ang sagot ay hindi. Bakit? Hindi maaaring piliin natin kung saan natin paglilingkuran ang Diyos ni Jehovah, sa langit o sa lupa. Dahil ang Diyos ni Jehovah lang, ang Diyos ni Jehovah lang ang magpapasya kung saan natin siya paglilingkuran. Ngayon, sino ang makikibahagi dito sa tinapay at alak na nasa harapan natin? Ang tuwirang sagot ay ang 144,000 na may makalangit na pag-asa. At karamihan sa atin ay hindi makikibahagi sapagkat ang pag-asa natin ay makalupang pag-asa. Bakit? Pero, nang pinasiyahan ni Jesus ang memorial sa kanyang kamatayan, maalala niyo kung ilan ang kasama niya? Yung 12 o 11 apostol. Sila yung unang nakibahagi sa emblema. Sila yung unang kumain ng tinapay at alak dahil pinangakuan sila ng Panginoong Jesus na makakasama niya sa langit. Ibig sabihin, yung nalalabing 144,000 ay sila lang ang may karapatan na makibahagi sa emblema o sa tinapay at alak. Sila yung natitira na nalabi dito sa lupa. Yung mga kasalukuyan na 144,000 nasa langit na, yung mga nauna kasama ni Jesus. Ngayon tingnan natin yung isang paghahalimbawa nito. Bakit ganon? Sino lang ang nananata halimbawa sa kasal? Sino lang ang nananata sa harap pag ginaganap ang seremonya? O syempre, yung ikakasal, yung nobyo at nobya. Wala nang iba, hindi tayo kasama doon. Gayon pa man, marami ang naroon na panauhin, na sasaksihan nila yung kaganapan na yon. Ganyan din tayo ngayong gabi. Bilang taglay natin yung makalumang pag-asa, ano yung participation natin ngayong gabi? Tayo ay tagamasid. Tayo ay observer. Hindi tayo maaaring makibahagi sa emblema. Pero paano natin nalaman na yung isa ay pinili ng Diyos ni Jehovah para mabuhay sa langit? Paano kaya natin nalaman? Bueno, may tuwirang paliwanag ang Biblia, may kinalaman dito. Sa diwa ng Romans 8, verse 15 hanggang 16, doon sa huling bahagi ng verse 15 sa Romans 8, 15 and 16, sa 15 doon sa huling bahagi, sabi niya, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pag-aampon bilang mga anak. At doon sa huling bahagi ng verse 16, ang Espiritu mismo ay nagpapatuto kasama natin na tayo ay mga anak ng Diyos. O maliwanag dyan sa idiniin ng punto ng nabasa natin. Sino yung pumipili? Kung siya ay may makalangit na pag-asa, o walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. Pumipili siya sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit upang magpatutuo, taglay ang makalangit na pag-asa. Kung pinili siya ng Diyos na Jehovah, nangangulugan ito na wala siyang bahid, wala siyang kahit bahid na pagdududa tungkol sa bagay na ito. Ngayon, paano kung may nararamdaman tayo na kakaiba? Parang baka ito na yung sinyalis. Baka ito yung sinyalis na makalangit ang ating pag-asa. Baka kailangan ko nang ikonsulta ito sa mga elder o sa aking mga malalapit na kaibigan para makasiguro. Malinaw mga kapatid na hindi yan totoo. Bakit? Doon sa ating pinaliwanag kanina, tandaan natin na sino yung pumipili? Ang Diyos na Jehovah.
Siya lang ang pumipili sa bagay nito. Kaya yung isa, kapag siya ang pinili, siya ang invite, walang alinlangan. Wala siyang doubt sa kanyang sarili. Bakit? Dahil personal na ipinaalam ni Jehovah sa kanya ang bagay na yun through sa kanyang banal na espiritu. Ngayon, ano naman ang nanarama ng Diyos ni Jehovah kapag ang isa ay nakibahagi sa emblema na hindi naman siya pinili? Ano kaya ang mararamdaman niya? O alalahanin natin mga kapatid, yung sinaunang Israel, yung case ni Korah, kung maalala nyo, pinili ni Jehovah na maglingkod ang kanyang mga saserdote, pero hindi si Korah. Si Korah ay may kapangasan na maging isang saserdote. Kaya ano yung nangyari? Mababasa natin ang ulat na yan sa Bilang chapter 16 na anong ginawa ni Jehovah? Pinarusahan si Korah ng kamatayan. Sa katulad ng paraan, hindi malulugod ang Diyos ni Jehovah kapag ang isang tao ay aangkin at hindi naman siya tinawag o mapabilang sa makalangit ng pag-asa o hindi siya tinawag, in-invite sa tumuhin na iyon. Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, ang gawain ito, ang pag-aalaala ng kamatayan ng Panginoong Hesus, itong memorial na ito, ay matatapos din. At darating ang panahon na hindi na natin ito gagawin. Ang tanong, kailan? Kailan darating ang araw na iyon? Bueno, ang sagot ay dito sa ulat ng Unang Korinto 11:26. Unang Korinto 11:26, dahil sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinimin ang kupang ito, patuloy ninyong inihahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hanggang kailan ito gagawin? Doon sa nabasa natin, doon sa huling bahagi, hanggang dumating siya. Kanino yung tumutukoy yung pananalitang siya? O ang Panginoong Hesus. Ito yung panahon na titipunin niya. Titipunin niya yung mga natitirang bahagi ng 144,000 yung nalabit para aakyat siya sa langit at ibibigay yung kanilang gantimpala. Kaya ngayon, matitigil na ang selebrasyon ng memorial. Kailan yon? Magaganap yon pagkatapos ng unang bahagi ng malaking kapighatian bago ang Armageddon. Dumako na tayo sa seremonya. Bilang bahagi ng pag-aalala natin sa kamatayan ni Jesus, tutularan natin yung parisan na ipinakita ni Jesus sa pag-alaala ng hapunan ng Panginoong Jesus o yung kanyang Lord's Evening Meal. Ano yung ginawa ni Jesus na pinaseniyahan niya ito? O pakisuyo, nabasahin natin. Ang unang Korinto 11:23 at 24. Unang Korinto 11:23 at 24. Tunaran na kayo, ganito ang mabasa. Dahil ang itinuturo ko sa inyo ay galing sa Panginoon. Nung gabing pagtataksilan ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay. At nang makapagpasalamat, pinagpira-piraso niya ito at sinabi, sumasagisag ito sa aking katawan na ibibigay ko alang-ala sa inyo. Patuloy ninyong gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa nabasa nating teksto ay pinapakita ni Jesus yung pattern kung paano natin gagawin, kung paano ginawa ng kanyang tagasunod at sa atin. Kaya ngayon tutularan natin ang parisan na yan kung paano ipinakita yung pagdaraos ng memorial. Nakita natin na nanalangin si Jesus bago niya ipinasa sa kanyang 11 apostol. At pansinin natin, ang tinapay na walang libadura ay sumasagisag sa katawan ng ating Panginoong Hesus na walang kasalanan. Kaya ngayon, tutularan natin. Kakatawin natin, hilingin natin sa panalangin si Brother Eli Baruga para panalangin sa atin ang tinapay. Manalangin po tayo mga kapatid. Diyos ng buong sansinuko, ikaw po mga si Jehovah, sa pribilehiyo po ng panalangin, kami lahat ay narito po sa iyong harapan upang maglubos na magpasalamat na kami ay tinipon niyo po sa bulwagang ito upang
i-observe ang kamatayan ng aming Panginoon Hesus. Tulungan niyo po kami, Amang Jehova, ng iyong banal na Espiritu na maging palaisip sa magiging desisyon po namin kung ano po ang aming gagawin sa panahon na ipinamamahagi po ang tinapay. Tulungan po kami, Amang Jehova, na magkaroon ng matinong kaisipan upang sa ganon ay may sa puso namin ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus kung kami ay observant o kami ay makikibahagi. Tulungan pa sa iyo ang bawat isa po sa amin na gabayan ng iyong banal na Espiritu o paglubusan ng mapahalagahan ang kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Amang Jehova, pakisuyo rin na ingatan kami hanggang sa matapos ang programang ito na magbibigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan, Ama. Ganon din, may mga kapatid po kami na nagsasagawa ng ganitong kaayusan sa iba't ibang bahagi ng daigdig, Ama. Pakisuyo na sila din naman ay pagpalain kung paano namin ito nagakamit mula sa inyo. Ang lahat ng ito, panalangin, Ama, ay aming ipinapaabot sa iyong balulukutan. Pakisuyo tanggapin at dinggin at kaunti namin ang iyong banal na pagsang-ayon sa tayong karapatan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Ngayon natapos ipasa ang emblema ng tinapay, tuloy nating basahin ang ulat ng unang Korinto 11:25. Unang Korinto 11:25, gayon din ang ginawa niya sa kopa pagkatapos nilang maghapunan. Sinabi niya, ang kopang ito ay sumasagisag sa bagong tipan na nagkakabisa sa pamamagitan ng aking dugo. Patuloy ninyong gawin ito at sa tuwing iniinumin ninyo ito, alalahanin ninyo ako. Kaya nanalangin si Jesus katulad ng ginawa niya pagkatapos ipinasa niya ang alak
sa kanyang mga tagasunod. Ang pulang alak ay sumasagisag sa kanyang mahalagang dugo at tipan sa kanyang itinubos alang-ala para sa marami at sa kapatawaran ng kasalanan. Well, ito ay sinisimbolize nito ang buhay, yung dugo ng Panginoong Hesus. Kaya ganun din ang ginawa ni Jesus noon. Sa pagtulad sa parisang ito, mananalangin din tayo ng maikli. At pagkatapos, ay ipapasa ang alak. Kaya tatawagin natin si Brother Mark Cornel sa bagay nito. Nalangin po tayo. Amang banal Diyos na Jehovah, kayo po na nakilang Diyos, pero sa lahat, mga kayo po na Diyos ng pag-ibig, muli kami pong lahat ay malapit sa inyong banal harapan naman upang muli hilingin ang atnubay ng inyong banal na Espiritu sa pagkakataong ito, Ama, kung saan ipapasa ang emblema ng alak. Suyo po, Ama, naway patnubayan ng inyong banal na Espiritu. Pagsuyo po, naway tulungan din ang bawat sa amin na maalaala, Ama, ang dakilang pag-ibig na inyo pong ibinigay sa bawat sa amin, hindi po na aming Panginoon Jesus. Kung saan ang alak na ito ay sumisimbolo sa dugo ng inyong anak na kanya pong ibinigay sa bawat sa amin bilang protobos. Pagsuyo po, habang pinapasa ito ay tulungan ng bawat sa amin na mapatibay ng dakilang pag-ibig na inyo pong pinakita. Madalain din po namin ang lahat ng mga kapatid na may ganitong mga okasyon na sa kasalukuyan na may pagpalain din po pamaging ito. Sa lahat po na inyong pagpapalama, kami pa rin po ay nagkukulang, nagkakamali sa inyong banal na harapan. Kami po ay umihilig na inyong magiging kapatawaran. Ang pagsuyo po ang aming mga dalayan to, makahilingan, makasalamat, sama-sama namin pinaabot sa inyong trono sa langit, yung saan bigyan at tanggapin, sa tayong pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus. Okay? Natapos na ang seremonya ng memorial
At ganoon din nasagot din yung tatlong katanungan. Dadako na tayo sa panghuli. Pero bago natin sagutin yung panghuli, maalala pa ninyo yung mga sagot dun sa tatlong katanungan? Ulitin lang natin ang maiksi. Paano naging posible ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus? Naging posible ito dahil sa dakilang pag-ibig na ibinigay ni Jehovah at ang kanyang anak na si Jesus. Isinugo si Jesus dito sa lupa bilang perfect na tao, bilang pantubos. At sa panig naman ni Jesus, kusang sumunod siya hanggang sa kamatayan para sa pantubos at naging posible para sa atin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalawang katanungan, sino ang nakikinabang sa may piging sakripisyo ni Jesus? May dalawang uri na tinalakay doon. Una, yung 144,000 na may makalangit na pag-asa. Nasasamahan si Jesus para pamahalaan ng lupa. At yung ikalawa, yung may makalupang pag-asa, yung mga milyon-milyong tao na mabubuhay magpakailanman dito sa lupa. Ikatlong katanungan, sino ang dapat makibahagi doon sa nakita natin na binigay kanina o iniikot yung tinapay at alak? Ang sagot ay ang 144,000 sila lang ang tipan ng kasama ni Jesus. Kaya yung gabing ito, yung mga nakibahagi, sila yung natitirang bahagi ng 144,000 na andito pa sa lupa. Kaya ngayon, balikan natin yung panghuling katanungan. Ano ang pwede nating gawin para may pakita natin ang ating pagpapahalaga sa ginawa ni Jesucristo para sa atin? May papakita natin, mga kapatid, mga kaibigan, ng ating pagpapahalaga kung pipiliin natin na sambahin at paglingkuran ang Diyos na Jehovah magpakailanman. Dahil tandaan natin, ang pantubos na binigay ni Jesus naging posible para sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng mabuti o magandang kaugnayan sa ating Diyos na Jehovah. Pero baka maisip natin, perfect naman tayo. Kaya ba? Talaga ba? Ang sagot ay oo. Ano yung assurance? Doon sa Santiago 4:8. Okay, so yun mga kapatid. Santiago 4:8 sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Diyan sa teksto may invitation si Jehovah sa atin na lumapit tayo. At ano yung magiging tugon? Sabi, lalapit siya sa atin. Ibig sabihin, mentras na nagsisikap tayo mga kapatid, mentras na nag-i-effort tayo, mga Bible study, mentras na sinusunod natin yung mga kagustuhan at pamantayan niya, tiyak, napagpapalain tayo. Hindi man minsan madali na gawin ito dahil imperfect tayo, hindi po ba? Pero hindi tayo masiraan ng loob. Bakit? Dahil ang Diyos na Jehovah, paglalaanan niya tayo. Meron man tayong mga kahinaan na pinaglalabanan, mga maaaring maka-apekto sa uncontrolled situations natin. Pero ano yung dapat natin gawin? Ibuhos natin sa panalangin sa Diyos na Jehovah, marugdog na panalangin para magawa natin yan. At isa pang magagawa natin para may pakita natin yung ating pagpapahalaga ay yung patibayin natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkuha ng tumpak na kaalaman. Sa mga bisita namin, sa mga nag-aaral ng Bible study, ang pagkuha ng tumpak na kaalaman, ito yung tutulong sa inyo para lubos niyong makilala ang Diyos na Jehovah at si Jesus. At habang nakikilala ninyo sila, nakikita niyo yung mga qualities nila, yung mga ayaw at gusto nila, lalong sumisidhi yung inyong pag-ibig sa kanila. Kumusta naman tayo mga matatagal na, mga dekada ng lingkod ng Diyos na Jehovah? Ang pagkuha ng tumpak na kalaman ay hindi natatapos, kundi patuloyan ito. At ang regular na pagdalo natin sa ating pagpupulong, hindi lang sa espesyal na okasyon na ito, ito yung tutulong sa atin na mamuhay kaayon sa kagustuhan ng Diyos na Jehovah. Kaya sa huling teksto natin sa gabing ito, pakisuyo mga kapatid, mga bisita natin, samahan ako sa pagbabasa ng ikalawang Korinto 15, 14 at 15. 2 Corinthians 5, 14 and 15.
Ang pag-ibig ng Kristo ay nagpapakilos sa amin dahil ito ang naunawaan namin. Isang tao ang namatay para sa lahat dahil namatay ang lahat at namatay siya para sa lahat. Nang sa gayon, ang mga nabubuhay ay hindi nabubuhay para sa sarili nila, kundi para sa kanila na namatay alang-ala sa kanila at binuhay muli. O dyan sa nabasa nating teksto, hindi ba't nakakaantig sa ating puso ang sakripisyo ni Jesus? Doon sa verse 14, mapapakilos tayo. Mapapakilos na ano? Anong gagawin natin? Maliwanag yung binanggit ng verse 15, hindi para mabuhay sa sarili natin, kundi para sa Kanya na namatay para sa atin. Kaya, yung sakripisyo ni Panginoon Jesus ay hindi masasayang. Marahil, sasang-ayon kayo lahat sa akin na ang okasyon na ito, ang memorial ay isang napaka-espesyal na okasyon na talagang kailangan na alalahanin natin. Bakit? Dahil tinuturuan tayo nito araw-araw na magpasalamat kay Jehovah at kay Jesus na pahalagan ang dakilang regalo. Kaya sa inyong pag-uwi, mga kapatid at mga bisita namin, nais kong iwan sa inyo ang katanungan na ito. Ano ang nagawang sakripisyo ni Jesus para sa inyo? Magandang gabi po.